oras na ito, kailan pa man, hindi ka niya iiwanan ni pababayaan. Come on, somebody give Him praise today. Hallelujah. Susubukan na natin simula sa araw na ito. Patuloy mo tignan ang pinakamainam na plano ng Panginoon sa buhay mo, maging sa buhay ng mga anak mo. Alam mo kapatid, to all the mothers right now, I don't know bakit biglang in-impress ng Panginoon. I know some of you, ang mga kananayan na naririto ngayon, meron kang na-experience na ang pakiramdam mo, walang ka-future ang anak mo. Maybe some of you, siya na lang ang laman ng prayer items mo parati. Maybe some of you right now, hindi ka napapagod i-chat si Pastor, ipag-pray mo naman yung anak ko, eto na naman siya, uwi, eto na naman, ayaw mag-church, nakainom, nakabisyo, ayaw mag-aral. Maybe some of you ay merong ganyan na pagkakataon ngayon. Yung iba may emote, Lord, lahat na lang binigay ko sa paglilingkod, ayusin mo na yung mga anak ko. May ganyan ka bang emote kayo? Maaari some of you may ganyan kayo. But let me tell you today, let me encourage you today. Ano man ang kalagayan ng mga anak mo sa oras na ito, just continue to guide them in their spiritual life. Just do your part. At ang ating Panginoon, ang pinakamainam na plano ng Panginoon sa buhay nila, yun pa rin ang higit na magwawagi sa kanilang buhay. Amen? Kung hindi ka pinabayaan ng Diyos, hindi rin niya pababayaan ang mga anak mo. Panghawakan mo sa panalangin, panghawakan mo sa pananampalataya. Ano man ang lahat ng kanilang pinagdaraanan ngayon, hayaan mo that God is building their testimony. Amen? Alam ko po na most of the pastora, yan ang iyak o mga pastors, yan ang ilan sa kanila, yan ang iyak. But let me tell you, may ginagawa ang Panginoon na pinakamainam sa buhay ng ating pamilya. Come on, somebody give Him praise today. Hallelujah. Kaya alam mo kapatid, continue to go to God's direction. Kung ano ang direksyon ng Panginoon sa iyo, sumunod ka. Sino pong mag-a-agree na kahit nasa iisang church tayo, kahit nasa iisang denomination tayo, some of us have a different direction. Yes. Nag-a-agree ka doon? Hindi lahat pakanan. May iba, kasama mo sa church pero kumakaliwa. Nag-a-agree ka doon? Kung ikaw yun, natatamaan ka, huwag kang magalit kay Pastoratin. Pero totoo yun, hindi lahat ay nasa iisang direksyon. But let me tell you kapatid and encourage you. Naririto ka na, anuman ang nasimulan ng Panginoon sa buhay mo, magpatuloy ka to go in God's direction. Amen? Ano pong sabi ni Pablo doon sa binasa natin? He keep holding on. Nag-hold on siya sa kung ano ang ginawa at inumpisahan ng Panginoon because He who began a good works in your life will bring it to completion until the coming of our Lord Jesus Christ. Ano man ang pangako ng Panginoong Jesus sa buhay mo, sigurado at sigurado that He will execute every promises in your life. Amen? Come on, somebody give Him praise today. Hallelujah. Kaya kapatid, panghawakan mo ang plano ng ating Panginoong Jesus. Kung sa panahon ngayon, pinahihina ka ng kalaban na sa dami at imposibleng sitwasyon ng buhay mo, you might be the point of your life, you're at the lowest point ng buhay mo, you might be at the lowest point ng buhay mo, but let me tell you, Jesus will continue to be the highest of all. He is in control. Come on, somebody give Him praise today. Hallelujah. Kaya kung imposible ang pinagdaraanan mo sa oras na ito, maniwala ka that the God whom we serve is a God of impact ng ministry mo. And last but not the least, strengthen your relationship with God. Nag-agree kayo kapatid na ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit na gaano ka pa ka-active, kung hindi maayos ang relasyon mo sa ating Panginoon, everything is worthless. Kahit pa uma-attend ka mula first service hanggang huling service, pero hindi maayos ang relasyon mo sa Panginoon, everything is worthless. Yeah. Lahat po yun ay walang kabuluhan.
How can you strengthen your relationship with God? Make sure that the level of your oil is always on the right level. Amen? Yung oil ng buhay mo na binigay ng Panginoon, the passion that Jesus give in your life, dapat laging nasa tamang level. Every single day, palakasin natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Hindi talaga everyday ikaw ay faithful for your devotion. Hindi talaga everyday nakakapag-notes ka, nakakapag-journal ka. Nag-agree kayo doon? Hindi talaga everyday talagang religious kang nakakapag-devotion. Alam niyo po yung hindi ka makapagsulat sa journal, kung sabihin na natin, i-ratio mo na 5/7, kasi po 7 days a week, nakakalimang beses ka lang, that's acceptable. Pero yung mga 2/7, 3/7, kapatid, may problema tayo doon. Hindi ka man makapagsulat, make sure na nakapagbasa ka ng salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo po kung may gumagawa pa rin na nag-e-exhort ka pero hindi ka nag-aral, nung ina-exhort mo, kabahan po tayo doon. Nakakatakot yun. Hindi, Pastora. Ang Holy Spirit naman ang umusap talaga yan. I-reveal niya na natin. Dapat nating isok ang ating mga sarili in the presence of God. Dapat nating isok ang ating mga sarili with the Word of God. You cannot give what you don't have. Amen? Hindi mo pwedeng i-share ang bagay na alam mo wala ka. Paano ka mag-share ng Word of God kung ikaw kapos ka sa Word of God? Meron naman ako stock knowledge, ikaw lang. Stock knowledge lang talaga. Alam mo kapatid, kapag ikaw ay tumatrabaho sa Panginoon, amen? You always give your best. You make time for the Lord. Hindi po tayo dapat may perspective pa na, okay, I will find time para sa aking devotion. Sino mag-a-agree? Magkaiba yung finding time and making time for the Lord. Amen? Bakit? Kapag you find time, kapatid, hindi ka talaga makakahanap ng oras. Nag-agree ka? Sobrang busy mo. Sino mo dito yung rinyahan talaga yun? Ako napaka-busy ko talaga kasi ngayon, kaya nga kapag nakakapag-reply ako sa'yo, 2 days after. Kasi sobrang busy ko. May kilala ka bang ganyan? Ako po, patawarin niya na. Totoo po yun, sa sobrang busy mo, minsan natatabunan lahat sa messenger mo, hindi ka nakakapag-reply. Do you agree? Pero anong kailangan mong gawin? You make time and you make effort para makapag-reply. Ganun din with your relationship with the Lord. Make an effort to make time para sa Panginoon for you to strengthen your relationship with God. Mahihirapan kang mag-move forward. Mahihirapan kang mag-press on kung wasak ang relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? So we need to strengthen our relationship with God. It comes along with our faith in Him. Yung paniniwala at pananampalataya. Nang last Wednesday po, in our midweek services and plan, sinabi ko po ito, that you need to enhance your trust to God every single day. Naniniwala ka nun? Araw-araw, kailangan mo i-enhance ang trust mo sa Panginoon. That every day, naniniwala ka na kahit na may hawak ang pangako ng Panginoon, sometimes ang hirap i-receive at i-claim o hakbangan ng pananampalataya pag dumadaan ka sa mga mabibigat na sitwasyon. Agree? So every day you ask the Lord, ngayong araw na ito, please enhance my trust in you. Tulungan mo ako, Panginoon, na sa araw na ito, patuloy pa rin akong manampalataya, patuloy akong maniwala sa lahat ng plano at pangako mo. Ganun din in your relationship with God. Today, Lord, tulungan mo ako to strengthen my relationship to you. Paano mo gagawin yun? You keep praying. You keep reading the Bible at higit sa lahat, you keep sharing the Word of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kinreate ka ng Lord to spread the gospel. Sino pong naniniwala na lahat tayo dito, we have this mission to spread the good news.
Amen? Permit Kaya kung ka meron ng kang Lord to ini-spread, share the word. huwag ng kwento ng kung ano-ano. Kung meron kang gustong i-share mo na lang ang salita ni Jesus. Amen? Alam niyo po, kung gusto niyo ng mga the best na kwento at encouraging stories, huwag ka nang maghanap sa kung saan-saan. Doon ka na sa Bible. Napakaraming Bible stories that will strengthen your relationship to God, that will enhance your faith in Him. Kapatid, if you really want to press on and to continue moving forward, strengthen our relationship with God. At ang totoo pong pressing on comes with great determination. Amen? Pressing on comes with great determination. Kapag kahit na anong press on mo, kung hindi ka determinado, walang mangyayari doon. Sino pong mag-agree? Ito masakit na katotohanan, pero nangyayari ito. Na minsan, ang pakiramdam mo, obligasyon na lang yung pagkakatawag mo. That is so sad to hear. Maaari sa mabas right now, sa tagal mong pastor, sa tagal mong leader, minsan ang pakiramdam mo, it's just a routine ng buhay. To prepare our hearts as Jesus will speak in our hearts today. Kapatid, ngayong araw na ito, ipapabasag natin sa Panginoon ang lahat ng nagpapabagal sa atin to press on towards the goal. Ngayong araw na ito, sasabihin mo sa Panginoon that, Lord, once again, set the fire in my heart. Once again, Lord, allow me to experience you once again. Alam ko na sa oras na ito, many of us, you are pastors, you are leaders in your church, but let me